Hello guys, ngayong araw ay dumating na naman yung stock ng mga soft drinks natin. Sa video nga pa lang ito ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung setup ng tindahan namin. Ito nga pala yung munti naming sari-sari store grocery. Yan. Kung nagpaplano ka rin nga magtayo ng ganitong grocery ay madali lang naman tong i-manage yung ganitong negosyo. Kailangan mo lang dito ay maging masipag at meron kang mahabang pasensya kasi napakaraming mga stocks or mga items na dapat mong kabisaduhin kapag magtitinda ka. Kaya kailangan mo talaga maging masipag dito. Yan, ganyan nga yung munti naming setup. Dapat kapag magpapatayo kayo ng ganito yung mga items ay maganda yung pakalagay. Tapos nakaiwalay yung mga sabon sa mga pagkain. Tingnan nyo nakaseparate yung mga shampoo. Sa kabila siya nakalagay. Kasi kapag dinikit nyo yan siya sa mga pagkain, halimbawa katulad ng mga dilata or mga noodles or kape, maaaring maging lasang sabon yung noodles. Kaya kailangan nakahiwalay talaga siya ng lalagyan. Yun pala yung boundary namin ng kuya ko. Yan sa akin sa kabila, yung bigasan. Sa kanya yung grocery. Mamaya titingnan natin yung mga paninda ko dahil nagtaas na nga ngayon yung mga bigas. Dito nga pala yung pwesto namin sa mismong highway lang. Kaya kahit papano ay may mga customer tayo. Dito nga pala yung munti naming talipapa. Ito pala yung kudkuran ko. Mabinta kasi dito sa amin yung nyug. Kaya yun, meron kaming kudkuran. Maganda rin yung kitaan niyan sa kudkuran ng nyug. Kapag bibili ka pala ng ganito ay ang puhunan lang nito ay 7,500 lang yung bili ko. Pangkudkod yan siya ng nyug. Ito nga pala yung mga stocks ko na nyug. Yan. Ito nga pala yung price ngayon ng bigas ko. Yung mga retail price. Yung pinakamababa ko ngayon yung 55. Grabing taas na nga talaga ng bigas ngayon. Ito nga pala yung iba't ibang butil ng mga bigas ko ngayon. Yan, ito nga pala yung XQ. Tingnan nyo yung butil niya, mga buo-buo. Kunti lang yung putol. Ito naman yung aroma. Medyo may putol siya pero malambot. Ito naman yung isang klase ng XQ. Pero parehas lang yung sila XQ. Ito naman yung imported Hasmin ko. Tingnan nyo yung butil, walang putol. Tapos madulas. Ganyan ang Hasmin. Ito naman yung SM rice ko. Maganda rin yung butil niya naman. Medyo pabilog yung hugis ng butil. Malambot rin naman siya pag bagong luto. Ito naman yung isang klaseng SM. Medyo may putol. Pero malambot din yan pag bagong luto. Medyo matigas lang siya kapag nabahaw. Ito naman yung malagkit ko. Yan kapag magtitinda ka ng mga bigas, huwag mo kakalimutan magtinda ng malagkit dahil marami naghahanap niyan. Yung binta ko pala ng malagkit dito sa amin ay 59 ang kilo. Grabing mahal na. Ito na lang pala yung naiwan ng mga stock ko ngayon. Pag magsisimula ka ng ganitong bigasan, mas maganda kung maliit lang muna yung ipupuhunan mo. Huwag ka muna magpuhunan ng malaki dito. Kasi aalamin mo pa kung ano yung mabenta na mga bigas. Ito nga pala nagbinta na rin ako ng mga flashlight. Dagdag kita pa yan dahil may mga naghahanap. Basta't kung ano yung hinahanap ng mga customer ay ibenta natin. Kasi kapag palaging wala yung hinahanap ng customer natin, baka sa susunod ay hindi na yun sila bumalik kasi palaging wala yung hinahanap nila.
Ito nga pala, nagtinda na rin ako ng mga buto ng mga gulay. Yan, ganito lang yung setup ng aking munting pwesto, munting negosyo. Bali, 2 years na pala ako dito sa pagninegosyo. Sana ay nakashare ako sa iyo ng idea kung nagbabalak ka man ng magtayo ng ganitong negosyo. Marami nga pala akong pinopost na mga video about sa pagninegosyo ng ganito. May mga tips tayo doon at mga ideas. Sana ay panoorin nyo.